sahod reveal bilang isang housekeeping supervisor dito sa Poland. Umaabot ba ng 140k thousand pesos? Panoorin mo to. So dahil nga gumanda at medyo nagbago yung posisyon ko dun sa aking bagong trabaho, tumaas din yung monthly na kinikita ko So ito yung bracket. Ito ay sample computation ko lamang base sa aking kontrata. Base ito dun sa aking pinirmahang kontrata at base sa sinabi sa akin ng aking manager. Ito ay gabay nyo lamang para maging motivation kayo at meron kayong guide kung magkano ba talaga yung kinikita dito ng housekeeping supervisor sa Poland. So, ang gross ng kinikita dito ng isang housekeeping supervisor ay nasa 7,000 zloty. So lalagyan ko yan ng pesos kapag in-upload ko or pwede nyo i-compute mga kababayan. So ang tax ay umaabot ng nasa 1,900 zloty. So tax yan, syempre kasama doon lahat yung sa insurance, sa medical at sa mga retirement ko kasama din doon yung multi-sport soon kung meron. Then ano pa ba yung mga nakapaloob doon sa insurance na yun or dito sa tax? Syempre yung tax return. So, nasabi ko na sa inyo yan dati dun sa mga una kong trabaho. Then, yung net ko doon sa 7k na cross ay nasa 5,100 zloty. Tapos, meron pang mga bonus sinasabing nasa 1,500 pag na-reach yung cleanliness. So kasi pag nagtatrabaho ka sa housekeeping, so meron kang may hinihit kang quota yung cleanliness, kumbaga 100% or 99, kung ano yung ibigay ng regional manager or yung general manager, kung ano yung ibigay niya. Pag na-reach yun, kukunin yon yung mga percent na yon sa mga comment ng mga nag-check in dun sa hotel, yung magandang recommendation, kasi may website yon kung saan nakukuha yung points para ma-reach yung quota para magkaroon ka ng bonus or lahat ng staff dun sa pinagtatrabuhan ko sa company. Then of course meron akong free ticket nasa 200 zloty. Yung monthly yan, free ticket mga kababayan. Yun yung kagandahan. Dati kasi doon sa dati kong trabaho or sa dati kong company, hindi sila nagbibigay ng libreng ticket. And of course, ako pa rin yung nagbabayad ng aking apartment or ng aking room. So nagkakahalaga yan ng 1,300. So ganun pa rin, kasama pa rin doon yung kuryente, yung tubig, yung wifi. Then kami na lang yung nagme-maintain ng kalinisan doon sa apartment. Anyway, doon pa rin naman ako nakatira sa dati kong apartment kasi mas feel at home ako doon and mas gusto ko yung location. And ang in-hand na kinikita ko lahat-lahat dun sa bago kong company or on-hand kung tawagin natin or malinis ay nagkakahalaga ng nasa 5,500 So malinis na yan at
lahat ay kaltas na dyan kasama yung bayad ko sa bahay. So malaki yung advantage kasi libre nga yung libre yung ticket, tapos may bonus pa. Then tumaas syempre yung salary ko kumpara dun sa mga previous kong trabaho dito sa Poland. Kaya umaabot siya ng mga nasa 5,500 monthly. So zloty yan mga kababayan. So yan ay sample lamang. So soon ay gagawan ko ulit kayo ng magandang computation kapag nakobra ko na, kasi mag-isang buwan pa lang ako dun sa bago kong trabaho. And binigyan ko lang kayo ng information para magkaroon kayo ng guide, maging motivation ninyo for the future ay magpursige kayo sa mga trabaho nyo. Nag-start din ako tagalinis ng hotel or ng mga rooms. Ito yung building na pinagtrabahuhan ko dati. Yan yung nasa ano na yan, yung Sheraton na yan. Diyan ako unang nagtrabaho. Tagalinis ako dyan before. Nag-runner din. Nag-check din ng room late. Then agency ako dyan nung nag-start ako. Ito rin yung una kong napuntahan at napasyalan itong Sopot area na to, or Sopot Molo kung tawagin nila. And dyan yung Sheraton na yan, sikat yan sa mga Pilipino. Marami pa rin dyan mga Filipino worker sa Sheraton. Kaya shout out sa inyo, sa team Okreshna. So shout out sa inyo mga kababayan. So anyway, dyan ako unang nagtrabaho. Dyan nabuo yung pagiging isang hotelier ko. Syempre, hotelier na ako kasi Pilipinas pa lang. Then, dito sa Poland, dyan din ako unang nag-start magtrabaho. Kaya magtiyaga lamang kayo. Yung mga nawawalan na ng pag-asa, tinatamad, nahihirapan sa trabaho, then napapagod, nawawalan ng motivation. So, magtiyaga lamang kayo kasi may kapalit din yung ginhawa. Basta, meron sa inyong taong tutulong, especially yung lokal. Pag nagustuhan talaga niyan yung trabaho ninyo, so kukontakin kayo niyan at kukunin kayo niya staff nila. So yan yung tips ko sa inyo. Kapag naging kaibigan nyo yung mga local people, especially yung mga Polish people, sila rin yung tutulong sa inyo. Yan yung sinasabi ko sa videos ko palagi, mga kababayan. And medyo gumanda rin yun, yung kitaan. So nakakatawa. Kaya in-update ko agad kayo dito. So syempre makakapag-ipon din ako kahit pa paano. And mabibili ko syempre rin yung mga bagay na hindi ko nabili before nung nag-uumpisa pa lang ako dito. Kasi nga, sa totoo lang, yung kinikita dito sa Poland ay hindi ganun kalaki. Especially kung nag-start ka 2019, 2018 dito, dahil hindi ganun kataas yung minimum wage dito before. Pero ang kagandahan before, hindi ganun mahal ang mga bilihin katulad ng pagkain. Yung cost of living hindi rin ganun kamahal before dito sa Poland. Pero ngayong taon ay medyo masakit sa bulsa yung pagbabayad ng apartment or ng room rent. So yan lang yung mabigat sa mga panahong ito. Pero yung mga pagkain, same pa rin, tumaas lang ng konti I think. Pero yung iba same pa rin before. And in-update ko lang kayo, gagawin ko ulit ng updated na cost of living maybe end of this year para maging updated yung mga kababayan ko, mga paparating pa lang dito. And yung mga nangangarap pa lang makapagtrabaho dito sa Poland. At least magkaroon kayo ng updated mga kababayan. So yan naman yung pinakang mahalaga, na malaman ninyo at magkaroon kayo ng idea. So anyway, andito nga ako sa Sopot, so isang attraction din to dito. Kung makikita nyo, napakaraming mga tao pa rin kahit na tapos na yung summer. So may ingay din yung mga tao kasi mga nakainom yung mga yan at nag-hangout. Tuloy-tuloy pa rin yung kasiyahan dito sa area na to kahit natapos na yung summer.
And yung kalangitan, makikita nyo, 'di ba? Makulimlim na. Medyo malamig na rin. Bukas about 16 degree. And today about 19 today. 19 degree. So kaya naka-jacket na ako. Then bukas mas malamig yung panahon. And patuloy lang, hopefully ay makagawa pa ako ng marami pang video for the future kasi medyo naging busy na rin yung schedule ko sa pagtatrabaho. So yun lang yung pagkakaiba nung trabaho ko before kasi mas marami akong oras sa paggawa ng videos. Pero ngayon, I think mag-upload ako twice a week or once a week. So yun yung ginugol ko sa mga susunod na buwan or sa mga susunod na linggo. Dahil busy ako dun sa trabaho and syempre kinakailangan ko pang magpakitang gilas kasi bago pa lang ako doon and yung kontrata ko ay under observation pa. So kapag nakapirma ako ng 1 year siguro ay back to normal na ulit yung paggawa ko ng video. And sa mga susunod na buwan ay malamig na dito sa Poland. So parating na yung taglagas or yung autumn. Then next na nun ay winter. About 6 months. And hopefully ay patuloy pa rin ako makapag-upload. And yun yung ginugol ko na makagawa pa rin ng maraming video dito sa aking YouTube channel. At nang maging updated yung mga kababayan ko. At syempre kung may mga katanungan kayo mga kababayan, ay pwede kayong mag-iwan ng comment dito sa comment section ng aking video. Then sana mapanood nyo yung mga videos ko dito sa aking YouTube channel at ibang social media account katulad ng Facebook, Instagram, and TikTok. So pwede rin kayong magbigay ng katanungan sa iba't ibang social media account ko and sasagutan ko yan once na mabasa ko yung comment or message ninyo mga kababayan. And hopefully ay magkita-kita pa tayo sa mga susunod kong live, post, and upload dito sa aking YouTube channel mga kababayan. At maraming salamat sa walang sawang suporta ng lahat ng OFW o lahat ng Pilipino sa buong mundo, and God bless.